Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating daily morning devotional. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na pinagkalooban niya ulit tayo ng panahon upang pag-aralan ang kanyang mga salita. It's April 26, entitled Trust in Time of Difficulty. Sa Habakkuk 3:17-18, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. So dito, mapapansin natin na kahit ang mga halaman ay nakikita natin na nalalanta, kahit anuman ang mangyari sa ating paligid, at nakikita natin na walang kasigla-sigla ang mga kahalamanan. Ang fig tree, hindi na nagpapakita ng kagandahan. Ang mga prutas ng ulibo o ng vine ay hindi na nagbubunga. At ang olive naman ay nagbibigay parang nalalanta or something, hindi na siya nagbibigay ng bunga. At kahit man ang patag ay hindi na nagbibigay ng tanim o hindi na nagbubunga ang mga pananim. Ngunit kahit pa man kahit anong ganun yung nangyari, tayo pa rin ay magalak sa Panginoon. Tayo pa rin ay maging masaya sa kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. The children of God may rejoice in all things and at all times. When troubles and difficulties come, believing in the wise providence of God, you may rejoice. You need not wait for a happy flight of feeling, but by faith you may lay hold of the promises and lift up a hymn of thanksgiving to God. So, ang mga anak ng Diyos ay kinakailangan ay magalak sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Kahit na may mga pagsubok at mga kahirapan na dumadaan sa atin, kinakailangan tayong magtiwala sa Diyos na siya ang nagbibigay kaloob sa atin. Siya ay matalinong, pinagkakaloob niya ang lahat ng pagpapala upang tayo makontento at tayo magalak. At kinakailangan ay hindi tayo maghihintay, hindi natin hintayin na yung kaloob sa atin ng Panginoon ay depende sa ating mga nararamdaman. Ngunit pinagkaloob niya sa atin lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananampalataya upang panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon na ang atin lamang maihahatid sa Diyos ay pag-awit na pagpapasalamat. Memories should be hung with sacred pictures, with views of Jesus, with lessons of His truth, with revealings of His matchless charms. If memories shall wear thus furnished, we would not look upon our lot as intolerable. We would not talk of the faults of others. So, ang ating mga memorya ay kinakailangan na sagrado yung mga inilalarawan dito. Na maipapakita natin ang larawan ni Kristo, lagi nating i-imagine yung kaawaan at kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang lesson, na ang kanyang katotohanan, nawa ay ma-reveal sa buhay natin ang kanyang hindi nagbabagong pag-ibig. Nawa ay ito yung magbalik-balik sa ating mga pag-iisip. Dahil kapag ang ating pag-iisip ay talagang punong-puno ng mga bagay na makalangit, tayo ay makakapansin o maipapakita natin sa mga tao ang karakter ng ating Panginoon at hindi natin sasabihin yung mga kamalian ng iba. Mas nakikita natin ang ating mga kahinaan, mas lumalapit tayo sa Kanya. Our souls would be full of Jesus and His love. We would not desire to dictate to the Lord the way that He should lead. We would love God supremely and our neighbor as ourselves. So, ang ating kaluluwa kinakailangan mapuno kay Kristo sa kanyang pag-ibig. Hindi tayo dapat maghangad na pinapalungkot natin ang Diyos sa mga bagay na ating nagagawa. Bagkus kinakailangan na gamitin natin, mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin at ang ating mga kapwa gaya ng ating sarili. When the joy of the Lord is in the soul, you will not be able to repress it. You will want to tell others of the treasure you have found. You will speak of Jesus and His matchless charms. So, dapat tayong magalak ang ating mga kaluluwa sa Panginoon at kinakailangan na hindi natin ito kakaligtaan na ilarawan sa ating mga imahinasyon. At kinakailangan din na ating ihatid sa ating puso
ating ibaon sa ating mga pag-iisip at sa ating mga puso ang kayamanan ng langit upang maipakilala natin ang pag-ibig ni Kristo sa mga tao. We should devote all to Him. Our minds should be educated to dwell upon those things that will glorify God. And if our mental powers are dedicated to God, our talents will improve, and we shall have more and more ability to render to the Master. We shall become channels of light to others. So, kapag deboto na tayo sa Panginoon, ang ating pag-iisip ay maedukar na mag-glorify natin ang Diyos sa ating mental na kalakasan. Kapag na-dedicate na yan sa Diyos, ang ating buong pagkatao, ang ating mga talento mas lalago. At bibigyan niya pa tayo ng more and more na abilidad para mapaglingkuran natin ng wasto at tapat ang ating Panginoon. At tayo ay magiging daluyan ng liwanag sa iba. We can have a close connection with God and with our Savior. And when we are connected with God, we shall be all light in the Lord. For in Him is no darkness at all. So, kinakailangan tayong maging mas close pang connection sa Diyos at sa ating tagapagligtas. At kapag konektado tayo sa Diyos, ang liwanag na nanggagaling sa Kanya ay maihahatid natin sa ating buhay at sa mga taong nasa kadiliman pa. As we learn of Christ, we shall understand how to keep our spiritual strength. We shall feed on the Word of God, and we shall have the blessed experience described by the apostle in these words, whom having not seen ye love, in whom though now ye see Him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Kapag tayo ay natututo kay Kristo, ating mas maiintindihan kung paano tayo makakamit ng spiritual na kalakasan. Lagi nating pakainin ang ating mga pag-iisip ng mga salita ng Diyos upang mapuno ito at maging mapagpala ang iba. At makakaranas tayo, yung karanasan natin ay mas maipapahiwatig natin ang karunungan at karakter ng ating Panginoon. At kahit even na hindi natin nakikita ang kanyang pag-ibig, at least nararamdaman natin na siya ang umiibig una sa atin dahil nga pinapakita niya ito sa kanyang mga nilalang. Pinagkaloob niya sa atin ang pagpapala na kailangan tayong maniwalataya at magalak dito na punong-puno ng kaluwalhatian ng kanyang pinagkaloob sa bawat isa. Kaya sa umagang ito, nawa ay palawakin pa natin ang ating pag-iisip na kung tayo ay nahihirapan, kailangan na magtiwala tayo dahil sinusubukan lamang tayo ng Panginoon para makapalagumpay, para makaahon at makabangon sa ating mga sariling lakas. Ngunit hindi natin kaya ito sa ating mga sarili bagkus si Kristo ang ating kalakasan, siya ang ating katwiran, siya ang ating tagapagligtas at kinakailangan lahat ng ating gagawin ay nakatuon lamang sa Kanya at anuman ang mangyari sa ating buhay, pinaprocess lamang po tayo ng Panginoon upang hindi tayo mapahamak sa mga huling araw. Kaya nawa sa ating pag-iisip, sa ating mga salita at gawa ay malawalhati natin ang ating Panginoon. Kaya muli maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.